Mahilig ka ba sa Tong Its o table card games? Tara na sa Game Zone! Sa Game Zone, you play a real game of Tong Its with real players for free. May chance pang makisplit ng over 34 million pesos and a chance to claim up to 14,640 pesos daily. May dalawang event araw-araw. G ka na ba? Visit gzone.ph today. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Ditay na ako sa di nakaka-stress. Game na game sa Game Zone. Visit gzone.ph. Real player, real game. Oh! Diba? Diba? G ka na bang hindi ka ma-bored ng bonggang-bongga? Well, kung G na G ka na, well, sinong ayaw ng fun and exciting na laro? Lalo pat kung boring ang oras mo. Kung mahilig ka sa Tong Its at iba pa, tara na sa Game Zone! Oo, Mare, kasi merong Believable. Ayan. Fameable. Ayan. Ang Game Zone. Fun, believable. Fun! Fun, believable. Ang liliit naman kasi. Oo, eto Fun, na. believable. Fun, believable ang Game Zone dahil you play real games like Tong Its. Ayan. At for free yan, Mare. Ibig sabihin, maglalaro ka with free real players yan, diba? May chance ka rin makisplit over 34 million pesos at may chance ka to claim 14,640 pesos daily. Oo. Ang makukuhang cash credit, Mare, ay pwedeng gamitin sa paglaro ng kahit anong game. Kaya pwede mo rin itong i-cash out. Ay, in fairness. In fairness. Kasi di ba yung iba, pag nag-cash out ka, hindi mo pwedeng ilaro. Pero sa Game Zone, pwede. Ano pa, Mare, pinagmamalaki ng Game Zone? May dalawang events araw-araw, kaya G ka na ba? Visit gzone.ph or visit their social media on Facebook, Instagram, TikTok, at tara Game Zone. Gina sa Tong Its, tara Game Zone. Tandaan mo, dapat ang gaming is fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD. Reference number MKTG 2024-2564. Tandaan lang po natin that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Here, number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Ano sasabihin? Diba? Hindi na natin papatumping-tumpingin pa. May hanging question tayo kanina bago tayo nag-commercial break. Diba ng bongga? Sir Jojo, eto na. Gusto nang malaman ng ating mga chismosang kapitbahay. Kayo ba ay nagkita na at nagkausap ng asawa na mismo ni Mark Heras? Kasi pag nag-usap kami ni Mark, hindi namin napapag-usapan yung regarding sa wife niya. Sa wife niya o dun sa anak niya. Wala kami napag-usapan regarding that. Ang alam ko, after the MediaCon, ang narinig ko lang is yung parang yung wife is with Mark dun sa gabing yun. So kasama niya na nagpunta sila doon? Parang yun ang pagkakarinig ko lang, David. Parang yun ang pagkakarinig ko. After the event, na-cut nga yung MediaCon, parang narinig ko na nandun sa car, parang gano'n. So wala po bang parang syempre, 'di ba, nadadrag yung pangalan ng asawa, wala po bang reaction coming from the wife? Wala namang nasasabi si Mark na basta sabi niya wala naman siyang ginagawang masama. Wala kaming ginagawang masama or anything, kaya wala namang dapat isipin. Ipaliwanag, ganoon. Diba? Pero in short, hindi pa kayo nakakapag-usap mismo ng personal ng wife. Hindi pa. Sir, fast forward, kasi nga syempre, magkaibigan naman kayo ni Mark Heras, diba? Tapos, ngayon ay, alam mo na, maraming chismis na lumalaganap. Paano nyo naman siya, paano ba natin sasabihin na, paano nyo siya nahikayat, na maging, makaduet nyo siya sa song nyong Somewhere in My Past? Siya napaka-supportive ni Mark. Hindi mo siya kailangang pakiusapan.
kasi ano ando na siya, hindi ko alam bakit ganun, napaka-supportive ng tao. Tapos yung kwento ng buhay niya, nakikwento niya, parang yung bang yung closeness kasi nandun yung maraming mga personal things na nasi-share sa akin. At whatever na ginagawa kong projects, nandun siya nakasupport, ganoon. Sir, meron kaming nalaman. Ayon sa aming reliable source. Anong masasabi mo sa issue na to? Na isa ka daw sa pinag-awayan minsan ng mag-asawang. Dahilan. Oo, dahilan. Daw di umano ng mag-asawang Mark Heras at saka nung kanyang misis. Anong masasabi mo doon? Aware kayo doon? Wala naman siyang binabanggit na gano'n. Basta every time na tumatawag siya o nagme-message siya, wala siyang binabanggit regarding that. Oy, naku, nakakaloka. Sir, dalhin mo nga kami dun sa araw na araw na nagkasundo kayo ni Mark para, alam mo yun, gumawa ng proyekto na ito. Kagaya nitong Somewhere in My Past. Ang kausap niya kasi hindi ako personally. Ang kausap ay yung managers ko. So, nung nauna akong dumating, so nang dumating siya, doon na siya sa may likod ng Starbucks dumaan. Okay. Tapos pagkakita niya sa akin, kumamay siya. At yun na, how are you? Sabi ko naman sa kanya, na-remember mo ba nagpunta ka sa hotel ko sa Lucena? Sabi niya, oo, parang naalala ko yun, ganyan. Tapos, saan ka nakatira? Sabi sa akin. Tinanong ako, saan ka nakatira ngayon? Sinabi ko kung saan ako nakatira. Tapos, tinanong ko naman siya, saan siya nakatira yun? Tapos, nag-open up na siya ng buhay niya, ganyan. Ang tagal ng kwentuhan. Sir Jojo, eto, may singit ko na. Totoo ba din? Kasi may lumabas na may napulot dun sa venue note na sinasabing para daw kay Mark Heras yun. Na meron ka lang na sinasabi doon na tumigil ka na sa pagsasayaw sa bar, tapos may mensaheng nandito lang ako. Sa inyo po ba galing yung mensahe na yun? Hindi kasi ganito yun yun ang tinatanong ko sa manager, saan galing yung letter na yun? Ako naman, hindi ko naman kailangan sumulat sa kanya kasi personally nasasabi ko kasi tinatanong niya sa akin na okay bang sumayaw uli ako sa bar? Ay, sir, bakit niya tinatanong sa'yo? Wala lang, parang... Bakit may pagkonsulta? Hindi, parang tinatanong, kasi ganun nga rin ako pag bilang may gagawin na okay ba to, ganun. Ang sabi ko sa kanya ay siguro wag na muna. Sabi ko kasi marami ka ng mga offers ganito, baka mamaya ganun. Yun. Nakikinig naman nakikinig naman siya kasi yung last na na supposed to be na magpe-perform siya. Hindi na niya tinuloy. Yes. Kasi ayaw mo. Hindi ko sa ayaw, kundi tinatanong niya ako. Kasi yung kanya namang desisyon nasa kanya naman yun Hindi naman ako magde-decide sa buhay niya. Pero so hindi ka magtatampo, sir, kahit na magsayaw siya ulit? Oo, pero sinabi naman niya na hindi na niya yung gagawin. Yun ang sinabi niya. Actually, hindi lang niya sa akin sinabi rin kina David at Vince Ay, talaga ba? Pero nandun yung kahilingan niyo na wag na siyang sumayaw at sinunod naman kayo. Tinanong kasi niya ako. Kung di naman niya ako tinanong, hindi ako magbibigay sa kanya ng suggestion ko. Ulitin lang natin sa mga nakikinig sa atin sa radyo, hindi ito suggestion ni Jojo Mendres, kundi pagkonsulta ni Mark Heras. Pero ito ang gustong marinig ng mga tao. Ano yun, Mare? Diba? Sir Jojo, kung meron kang mensahe na gustong iparating sa asawa ni Mark na sinasabi according to our source na ikaw ang nagiging dahilan ng kanilang pag-aaway, ano yung gusto mong iparating sa asawa ni Mark Heras? Ano lang, ang tawag dito? Kalma ka lang. Ganun. Akala ko ganun Kalma, ganun. Kalma ka lang, te. Sir Jojo, anong mensahe mo sa kanya? Nasagot na ni... Ayun, ganun pala yun. Kalma ka! Kalma. Diba? Hindi ko kukunin yung asawa mo. Yung yan. Diba? Ganun ba, sir? Nakakaloka. Diba? Kaya mo ba kayang sabihin yon, Sir Jojo, na kalma ka lang, te? Kasi eto na, papasok na tayo sa pangalawa. Kasi ba may Rainier Castillo nang dumating? Ay, naku, oo nga, sir. Nakakaano yung mga chismis ng yan.
grabe, kung makikita mo lang yung bumubuhos ng mga messages sa social media. Oo. Hindi na nga ako makatulog. Oo. Parang ang hirap parang mahirap kong ma-absorb yung mga lahat ng mga ganyan, oo. Yun nga, tika muna, itong sa wife muna ni Mark. Yan. Yan ang gusto namin. Wala naman siyang dapat Wala naman siyang dapat pangamba. Wala naman dapat siyang isipin. Kasi kung anong sinasabi sa kanya ni Mark, yun. Diba? Pag sinabi niyang wala. Ako naman, pag sinabi ko namang wala, sasabihin naman ng tao sinungaling ako. Wedding. Hindi totoo yan. Diba? Pag sinabi ko namang oo, nakikiray naman to sa kay Mark. Ganun. Kinakwartahan ito. Kaya ganun. Mahirap kaya ang hirap kung i-explain yung side ko, saan ako tatayo. Kaya pag may mga ganong mga interviews, hindi ko na lang sinasagot. Kaya lang ngayon, dahil sabi niyo, tanong naman, para magkaroon din ng linaw sa mga tao, para matigil din ang panghusga sa iyo, Sir Jojo. Siyempre kasi 'di ba, hindi rin maaalis talaga yung mapanghusga talaga ng mga tao. Lalo na yung Sian Gaza. Oo, 'di ba? Ayan, sir, total na banggit na din lang naman si Rainier Castillo. Totoo ba yung kay Rainier Castillo? Sinulot daw umano niya kay sa inyo. Sinulot daw kayo ni Rainier Castillo kay Mark Heras. Ito nga yung kay Sian na controversy nung na forward sa akin yung link nung controversy na yun. Nga talaga malicious yung kaya nga sabi naman ng managers ko, kung papahabain mo yan at magkakameron ka pa ng mga kung ano-ano, lalo lang lalaki yan. So wag na lang natin pansinin. Actually ito kasing kay Rain, nag-ano naman siya hindi naman akong kausap doon Ang kausap din doon sina David at Vince. So the first time na nag-meet kami, yun, maayos naman siyang maayos na tao. Maayos siyang tao. Masayahin. Ganun ang personality niya. Pero sir, meron akong tanong Kung sakaling nakasakay kayo sa bangka. Tatlo kayo. Pero bago mong ipasalo yan, Mare, may nakuha akong impormasyon. Ano sabi? Totoo po ba, Sir Jojo, that your management team is planning to sue Sian Gaza? Dahil sa paninira? Yun yung napag-usapan kagabi. Pero sabi naman ni David at Vince, they're trying to get in touch with Sian Gaza. Para magkausap sila kasi nga masyadong sa kanya siguro nagsimula lahat ng controversy. Pero syempre pag ganito, maabala lang pare-pareho Maabala lang, magagastusan ka with the lawyers. Hindi mo alam saan patutunguhan to. Itulong na lang sir sa iba, kaya sabi ko, nag-usap nga kami, parang nag-come up naman sila ng parang nagdadalawang isip sila na mag-proceed pa sa ganun. Pero syempre kung ganito na paninirang todo, 'di ba dapat minsan kailangan din turuan ng leksyon. Correct. Kasi hindi naman pa pwedeng laging hayaan lang natin 'di ba? Kaya nga lang wala kahit bawiin pa niya yung sinabi niya, still ang tao pa rin ang mag-iisip naghusga na, hinusgahan ka na. Pwede sabihin nila nakipag-compromise yan kaya nagsalita, di ba? Kaya wala ka rin anuhan. So eto na yung tanong ni Tita Cora kanina. Kung kayo'y nakasakay sa isang bangka. At sa dulo, kabilang dulo si Mark. Si Mark. At sa kabilang dulo. Yung asawa. Mali, hindi pala. Hindi. Si Rainier. Hindi yung asawa. Sinong una mong ilalaglag? Ako yung asawa. Hindi. The views in the videos of Kapitana Sisa. Ay! Mali. Hindi pala ako yun. Diba? Si Mark Heras and Rainier Castillo. Diba? At meron ka na lang isang life jacket. Wow. Socially naman natin, life jacket. Hindi gusto ko kasi yung duck yung nakaganon. Ay, rubber ducky. Kanino nyo po ibibigay yung life jacket or yung salbabida na yun? Hindi ba pwedeng sarili ko lang? Very nice answer. Sarili ko na lang. Very safe Pero sir, hindi pwede kasi kapag kayo ay nawala, mawawala din sila. So mamimili ka lang ng isa. Sige. Sa kanilang dalawa. Parang feeling ko, basta may letter A. Ay, parehas may yung pangalan nila Sino kaya? Parehas din, second letter din sa pangalan nila. Ano ba yan? Puro letter A.
Ha? Oh. R? May May R. parehas din may R. May R, May R, nakakaloka. Oo. Siguro si Rain. Ay! Bakit? Uy, grabe naman yung pagtili natin. Diba? Hindi nga tayo naghuhusga, pero may pagkilig. Hindi ba? Bakit di ako? Bakit ako kinikilig? Pero bakit, sir? Bakit? Mabait si Rain. Well, actually, yun nga. Sa Mabait pagkakilala ko din naman, Sir Jojo, kay Rainier, kasi way back Starstruck 1 pa sila. Nakakasama ko na yun sa mga series of events. Pero hindi natin sinasabi na masama ugali ni Mark Heras. Oo, Tsaka ng mabait asawa, din yung ha? bata. Oo. Sabi ko nga, diba, na parang tipong siguro, ako masasabi ko, nung pumutok na yung balita, sabi ko, talaga ba si Rainier? Sabi ko, mabait na bata ito. Ang tawag nga namin kasi sa kanya, Buboy, diba? Oo. Nakakatuwa lang isipin na, pero namamaling interpretasyon ng mga tao kasi. Kasi parang, Sir Jojo, diba, na parang, anong meron sa Okada? Ba't doon parati ka nahuhuli? Ganito ho yun, kasi, syempre may mga fans ako na ano ko sa businesses ko, sa real estate ko. So, syempre, sa casino kasi, meron ako dong mga tao. Kasi may mga players na nagbaborrow. Nagbaborrow sila ng fund na pinampi-play nila. So, minsan wala silang malapitan na funder. So, ako may mga tao naman akong nandun. So, sa akin kumukuha minsan ng mga funds. Ay, ang sarap pala makipaglaro sa inyo. Doon tayo maglaro, Mare. Doon pala kapag nauubos yung panlaro. Kaya minsan nandun ako. Hindi lang naman doon kasi may mga areas. Kahit sa ibang bansa, pwede rin kaming nandun. Kaya nga lang, napapatsyempo lagi. Laging napapatsyempo doon sa lugar na yon na nagkakameron nga ng controversy. Sir, ang pamilya ni Mark Heras ang napag-uusapan natin kanina. Ikaw, sir, kumusta naman ang pamilya mo sa lahat ng mga controversies na hinaharap mo ngayon? Tinawagan ko yung sister ko sa Vegas. Si mama, kakaudaw na tumawag sa akin. Yun, ano naman siya, napaliwanagan ko naman. Mga pamangkin ko, mga relatives ko sa Chicago, tumawag sa akin na gano'n. Ano yan? At yung iba naman ng mga taga ibang country, sila yung nagchichismis ang magkakamag-anak. Sinichismis talaga ng magkakamag-anak na kino-confirm. So sinasabi ko lang na wag silang maniwala kasi namamagnify ang simpleng bagay sa social media. Correct naman, hindi ba? Yung mga ganong aspeto. Pero itong katanungan ng buong sambayan, is Rainier Castillo married ba? Sa pagkakaalam niyo po. Sabi niya. Married siya. Sabi niya. So, panibagong issue na naman ba ito, Sir Jojo, with the wife? Kasi nadidikit ang pangalan niyo. Wala nga rin dapat isipin sa ganoon. So magkaibigan lang po kayo ni Kasi Rainier. si Rainier kasi mapagdasal mapagdasal siya, mabait, maalalahanin. Tapos ay lagi siyang free. Laging may time ganoon. Unlike si Mark ay pasulpot-sulpot. Pasulpot-sulpot siya. So kapag merong mga kailangan gawin, ang management ko, laging andun si Rainier. Tsaka hindi na nag-dance si Rainier sa bar. Si Mark yung sumasayaw doon, hindi si Rainier. Hindi nag-dance si Rainier. Hindi naman siya nagsasayaw eh. Hindi naman siya marunong sumayaw. So ang sinasabi mo ngayon, Sir Jojo, ang madalas mong nakakasama is si Rainier Castillo. Kasi merong naka-line up na project sa kanya sina David at Vince. May mga collab, ganyan-ganyan. So, lagi siyang available. Minsan yung mga schedules niya na naka-cancel, naka-cancel niya gawa ng napaprioritize niya yung mga namin, yung mga dapat gawin. Ganoon. Linawin lang ulit natin ha. Wala kayong relasyon ni Rainier Castillo, wala din kayong relasyon ni Mark Heras. Mga kaibigan mo lang talaga sila. Pero pinipili niya si Rainier. Pag may pagkakataong mahulog sila sa bangka. Diba? Si Rainier. Kaya mo na si Mark. Kaya niya sumayaw sa tubig. Si Rainier hindi. Sweet ba si Rainier? Si Mark marunong lumangoy. Ay, talaga ba? Si Rainier parang hindi. Kaya yun naman dapat pala mo yung hindi marunong lumangoy. Sweet ba si Rainier, sir? Alin? Bilang kaibigan? Oo, mabait. Mabait si Rainier bilang kaibigan. Maalalahanin yun. Halimbawa,
inom ng tubig. Oo. Sabihin niya sa'yo, dala ka ng water. O, mga simple na bagay. Oo. Maalalahanin. Alam kung ako yun, sir, may in love ako. Oo, diba? Oo. Ano, ganun? Mabilis ako ma-fall eh. Sir Jojo, curious lang ako. Oo. Kasi syempre, for sure, katulad niyan, marami na naman mag-uusbungan ng mga issue. Ito na lang yung tanong ko, Sir Jojo. Hindi po ba kaya, dahil sa aspeto na, sabi niyo po, di ba, mas maraming free time si Rainier, kaya po siya madalas na nakakasama nyo. Hindi po ba sa aspeto na titignan ng tao na baka kasi gamitin kayo is ma-take advantage kayo para, alam mo yun, muli siyang makapasok sa showbiz at makabalik? Wala naman akong nararamdamang ganun. Oo. Kasi siya kasi down to earth. Yung bang, yung simpleng buhay niya, hindi niya yung dinideny. Oo. Basta, totoong walang yabang. Oo. Hindi naman siya ganun mag-ambisyon na kung ano-ano. Alam na pati naman niya na malapit na siya mag-40. Oo. Parang parang naka-mindset na siya na yung mga hindi na ganun ang priority niya. Kumaga hanggang dito na lang talaga yung career ko for showbiz, mga parang supporting ganun. ganun lang, ganyan. Sir, may nag-message sa akin. Sabi dito, parang ini-etchos naman tayo ni Sir Jojo. Kung wala silang relasyon, bakit pinaghainan niya ng pagkain sa table plate si Rainier? May Nakita ganon? mismo yan sa video ang sabi. Hindi kasi ang kamay kasi ni Rainier sige Sir Jojo, ipaliwanag hindi, mo. ang hands kasi ni Rainier, hindi siya yung ang tawag sa ganun yung mahaba. Maikli ang bias, Maikli ganon. ang bias niya. Oo. So kaya ako nag-abot nung pagkain. So willing ka maging kamay para kay Rainier? Ay, parang gano'n. Ganun sila ka-close. Oo, wag yung bigyan ng kulay. Wag nyo na naman bigyan ng pakahulugan yun, inabot lang yung pagkain. Pero parang hindi namin naramdaman yun, Sir Jojo. Bakit kay Rainier naabutan nyo siya ng pagkain sa mukhalang kami? Kasi press con naman niya yun. Anong paghainan kanya? Mali. Ano siya, waiter? Diba? Pero eto na, sir. Pag-usapan na natin yung song mo. Oo. Na Somewhere in My Past. Kasi nga, 'di ba, ito ay sinulat ni Doc Mon del Rosario. Ano ang reaksyon niya nung sinabi niyo sa kanya na makakaduet niyo dito si Rainier Castillo, si Mark Heras? Ano naman, okay sa kanya. Walang problema. Okay sa kanya. Basta nung sinabi ni David na will be coming up with a version, a duet with Mark Heras. Sabi niya, go si Doc Mon del Rosario. Very supportive siya sa kung sino man yung makakakolab ko, okay sa kanya. Talaga. Sir Jojo, ayaw tumigil ng mga katanungan ng tao. Sabi niya, kamusta naman daw po yung 75 inches na TV na dineliver kila Rainier? Ay! Bakit parang ang daming alam niyan tungkol kay Sir Jojo? Diba? Totoo, sir. Binigyan niyo ng 75 inches. Walang ganun. 75 inches. Hindi pa ako nakakakita nun, Sir Jojo. Walang ganun. Pero sir, kapag nanghingi naman sila ng 75 inches na TV sa inyo, bibigyan mo naman si Rainier. May naman siya May dineliver daw sa bahay nila. Wala. Mayroon naman siyang pambili niya. Kasi meron siyang savings. Oh. Yung savings si Rainier kasi masipag yan eh. Masinop. Lahat ng mga pwede niyang pagkakitaan, go siya. Ganun. Kaya kaya niyang makabili. Fake news. Sino ba nag-chat sa'yo? Hindi, diba? Si Angasa ba yan? Hindi Pag si Sian yun, sinuntok ko yung mukha, no? Oo. Hindi. Hindi ka manununtok! Hindi, kasi nga, diba? Kasi nung napanood ko din yung grabe yung video, grabe yung pag-ano, diba? Kaya sabi ko nga din dito, hindi kaya gagawa ng hakbang yung management ni Sir Jojo kasi nga, sobrang degrading, diba? Na parang tipong, kala mo alam na alam niya yung storya ng buhay, kaya doon pa lang nagigigil ako kasi... Walang TV, sir, ha? Oo. Walang TV. Wala. Kotse. Kotse, sir. May kotse siya. Nakita ko nga yung car niya eh. Nakita ko. Talaga ba? It's an old car. Oo. Pero
gustong-gusto niya yun. Wala po kayong planong palitan? Ha? Oo, wala. Bilang kaibigan, sir. Kaya niya yun. Kasi ano nga siya, marami siyang naipon. Wala tayong mapipiga dito, Pangga. Wala talaga. Magkaibigan sila. Yan ang napatunayan natin dito. Pero hindi ayaw tumigil ng 75 inches sa TV. Ano pong itsura nun, Sir Jojo? Pag gano'n. Ay, eto, parang ano naman, tatanungin ba natin ito? Parang nakakaloka naman to. Parang fake news naman na to. Sir, sabi, bakit inaalam niya ang bank account ni Rainier? May pag ganun ba? Walang ganun. Talaga ba? Walang ganun. Maraming ang savings si Rainier. Marami siyang naipon. Totoo po ba? Wala na nag-umpisa po siya sa showbiz. Sinabi naman niya sa akin, marami siyang naipon. Pero minomonitor niyo yung finances, gano'n. Nakakwento niya, pero hindi ko naman tinatanong kundi siya yung nagsasabi na ganito. Una sa lahat, wala naman kayong relasyon, sir, di ba? Kaya ano namang karapatan mo para magtanong? Pero wala talaga TV, sir, ha? Wala talaga. Okay. Hindi na-upgrade yung kotse, sir. Walang ganun. Walang gano'n. Walang pamotor kay Mark, gano'n, wala. Wala. Ang daming chismis talagang fake. Si Ian Gasa. Diyos ko po. Yung mga ganung aspeto na nakakalo. But anyway, sir, ayan, balik tayo sa song mo na Somewhere in My Past. Sa lahat po ng mga taong nakikinig sa atin ngayon, ayan, imbitahan mo po sila na makinig. Ayan, sa Summer. Ay, by the way, sir, ha, congratulations nga pala kasi nalaman namin na kayo pala ay na award bilang Global Trends Business Leader Award nung ditong 2025 bilang Outstanding Revival Music Sensation for the year 2025. My congratulations, sir. At saka ito, sir, ay bunga ng iyong husay sa pag-awit at sa naiaambag mo sa musikang Pilipino. Ano pong masasabi mo sa mga sir, humahanga po sa inyo? Yung maraming salamat dahil yung na-appreciate nila yung yung talent ko. At the same time ay kahit may mga negative, alam mo na, yung mga ganyang mga controversies na lumalabas, andun yung tiwala nila. Hindi sila nagbabago. And even yung management ko, andun yung talagang suporta. Sir, bago tayo i-promote natin yung song mo, may mensahe ka ba para sa iyong ina na siyang humubog sa'yo kung bakit naging Jojo Mendrez ka? Ayun, kay mama kasi hindi ako expressive na nagsasalita ng I love you, ganun. Never akong nagsasalita ng ganun. Pero sa pagdadasal ko, laging kasama ang mama ko sa prayers ko. Sinasabi ko nga sa Panginoon, ako na yung mauna, wag si mama. Kasi pag siya yung nauna, hindi ko yun kakayanin. Laging ganun ang prayers ko. Tapos whatever na meron ako sa akin, laging yun ay para sa kanya. Bahagi lagi siyang ganun. Never ako naging madamot. Yun, kung itong mga itong mga parating kong mga na-close kong mga deals, yung mga projects kong naka-line up na magaganda na, nakita ko ng mukhang totoo na, ay bahagi lahat si mama. Yun. Totoo naman, sir, dahil pumirma na kayo sa Star Music, di ba? Hindi, yung yung mga transactions ko, naka-line up na siya. Hindi ko siya pinababayaan eh. Laging yun ang priority ko, yung transactions ko, tapos hindi ko napabayaan ang recording ko. Tsaka ang kahanga-hanga sa kanya, Mare, alam mo, magiliw talaga siya sa mga press people. Correct, hindi ba? Sa miyembro ng mga ng pamamahayag, magiliw talaga si Sir Jojo. Nabanggit niyo po ito ko sa transaction. Kabilang po ba dyan si Rainier? Hindi mo pala tapos. Pinipili talaga eh. Wala nga daw, friend nga. Hindi na makamot nga. Walang TV, bank account, X, Ian Gasa, fake news. Diba? Nakakaloka ka. Sir, imbitahan na natin ang ating mga pangga na nanonood ngayon para sa awitin yung Somewhere in My Past kung saan nakaduet ninyo si Mark Heras. Mga pangga, maraming salamat kasi nakarating sa akin na ang daming mga messages na nagustuhan yung duet namin ni Mark. Alam mo, ang saya-saya ng recording session namin sa kantang yan. Kaya siguro nararamdaman ng nakikinig yung aming blending ng boses namin. Kahit si Mark hindi naman collaboration. Yung collaboration namin, kahit hindi siya sabihin mong sanay kumanta, ginawa pa rin niya, pinilit niya yon para maparinig sa inyo. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng nagre-request at saka nakagusto nung kantang Somewhere in My Past, yung version ko, na solo version ko, especially itong with Mark. At sana lagi nyo yung i-request para laging tutugtugin ng
Energy FM. Correct. Of course. Siyempre kayo pa ba, sir? Nakakaloka. May nag-text, Na naman? Oo. Sino na naman yan? Asawa daw siya ni Mark. Ano sabi? Bakit hindi sa akin yung bangka? Hindi daw siya natutuwa. Ay, hindi, charot Hindi, lang. ano sabi? Loka-loka ka. Hindi daw siya natutuwa. Uy, Sir Jojo, maraming salamat. Pinaunlakan mo kami sa ano na to. Thank you sa so interview much. na to. Kahit napaka-busy mo. Ang saya-saya dito sa program nyo at ako nagpapasalamat dahil lagi nyo tinutugtog ang kanta ko. Oo naman. Tapos, always a pleasure. Kahit maraming ganyan lumalabas, andun yung support nyo sa akin, Yes. tiwala nyo sa akin. Oo naman. At yung pagmamahal yun, pinakamahalaga. Maraming salamat. At lahat ng mga staff dito, napakababait diba? nila. Wow, maraming salamat Pagdating ko pala may pa-donut na. Yes! Pa-water pa. Sa iba ba, sir, wala? Ha? Sa iba ba wala? Sa iba, meron din. meron. Hindi, pero may sumalubong agad sa amin sa baba. Diba? Kaya Ganun napaka... talaga. Wala po kasi kaming elevator ngayon, Napaka-warm. sir. Oo, di ba yung mga Under, ganyan mag-alaga ang maintenance. Energy FM sa bawat bisita na dumadalaw sa aming tahanan. So, napakasaya dito. Kaya maraming salamat. Talagang, thank you. Thank you din, Sir Jojo. Sir Jojo, bago tayo magtapos ha, kapag sinabi namin mamayang panggawag mong sabihing radyo, ikaw ang sisigaw ng energy ha. Oo. Sasabihin mo, energy! Oo. Ganon. Kaya nga naman mga panggain nyo ng natunghayan, diba? Sana ay nakakapulutan nyo na kung anong impormasyon na pwede nyo na namang gawing chismis. Oo, na-splice nyo Diba? na naman, nasa TikTok na naman, nakakaloka. trending na naman. At gagawin nyo na naman ang issue ang 75 inches sa TV. Oo. Diba? Kasi Kotse at kung ano-ano pa. Diba nakakaloka yan? Well, in the meantime, maraming salamat po, Sir Jojo Mendresa, sa pagpunta po at pagdalaw po muli sa amin. Well, in the meantime, mga panggak po muli sa Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still Same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy!